siguro nakita nila kasi natural lang kami, hindi yung very conscious sa galaw, yung scripted, ganyan. And siguro kasi nakita nila na very opposite po kami ni DJ, na may ganun para talaga, na hindi sila nagka-clash, parang nakiklik din pala pag very opposite. Diba si DJ, very rockstar, okay? Tapos ako, makita mo na hindi ganun. So, curious siguro sila pag pinagsama kami kung yung interesting siguro nakita nila. Yan. Hey Kathleen, I'm Rocky from TV series Grace. Hello po. So, at the young age, ang dami mo nang naging magagandang mga roles from Mara Clara. I'd like to introduce to you Mele Monge. Isa siya sa writers ng Kasama po siya. Okay. Tanungin nyo din Sino po sa siya. portion nila? Hi, Kamiko. Go. Ayaw may Mele, go. Ano, tito, sorry. Sige na. So from at the young age, nakita ko ang dami mo ng magandang mga role na nagampanan. So from Mara Clara, tapos nag-Princess and Aika, tapos Growing Up, pang youth-oriented, tapos sa movie mo, yung We Brought Home, then nag-Sister Rakas, tapos 24/7. So at the young age, ang dami mo ng mga exciting tsaka challenging roles na nagampanan. So sa mga roles na to, ano dito yung masabi mong pinaka na-challenge ka? Ano din yung mas pinaka-paborito mo? Tsaka anong role doon nung nahihirapan ka? Siguro yung pinaka na-challenge po ako is yung magkaribal. Ikaw nga pala yung young Gretchen. Yun talaga yung super na-challenge ako. Yung every taping kinakabahan ako ganung level. Tapos yung ano po isa, Yung sa Mara Clara, Spring. Yun, pero parang bawat project naman din kasi hindi rin ako nagpapakampante. So, may pressure talaga every project. Pero siguro yung sa teleserye talaga na yung na-pressure ako na kami talaga yung leading Mara Clara kasi first namin ni Julia, so parang experiment pa lang eh. Hindi natin alam kung maganda yung maging feedback. So, yan po. Ano po yung dream role mo aside from sa mga ginampanan mo na in the future? Parang ko bang pinapangarap na ito yung gusto kong gampanan? Nila fulfill na eh. Kasi gusto ko po dati gumawa ng movie na rom-com. Sabi ko for a change, hindi naman iyak-iyak. And then yan, yung Must Be Loved, parang ginawa namin romantic comedy. And very light lang, pero may puso pa rin. So feeling ko ito yung role na gusto ko. And one more question, saan mo nakikita yung sarili mo sa mga actress natin ngayon? So where do you see yourself na ito yung path ko, pwedeng kay ganito, tapos saan mo nakikita yung sarili mo? Hindi ko po alam. Hindi ko po alam. Sabi nila, ikaw daw yung Judy Ann Santos or Judy Ann Santos of new generation. Yun ang sinasabi nila. So accepted mo ba yun or do you want to see yourself in? Siyempre, pag nako-compare naman Miss Judy Ann Santos, parang wow, siya talaga yung nag-iisa sa industry, di ba? So, pag nasasabing ganun, ayoko naman i-claim, pero pag nako-compare lang, sabi ko, parang tayong daw pumalit sa generation nila. Actually, yung dalawa ni Julia. Si Julia naman, Claudine, ikaw, Judy Ann. So, parang ang ganda. Parang nakita namin na from young generation, may sumunod na sa yapak nila. thank you. And tapos from teleserye. So, kita namin yung pag parang ganang dalawa. Salamat po. Thank you. Irene, balik po ko lang yung Marijo Pule. Tanong ko naman po si Ma'am Melay. Si Ma'am Melay, how was it working with Daniel and Catherine? And because you wrote it for them, or did the script came first before the team out? Siyempre yung script ko na. Actually po, we wrote it for them talaga. The management wanted their debut big screen movie. So at first we had a hard time coming up with a concept kasi medyo mahirap gawan given their age kasi medyo bata pa sila. And we wanted pa rin naman a story that has a lot of heart. So nag-brainstorm kami, ganyan, and we pitched it to management and they approved it naman. So, doon po kami nag-start and syempre along the way, there were revisions, inaayos namin yung script, ganyan. Pero, it turned out okay naman po. Did you have to research the growing up scripts, ganyan? Yung mga Yes. ginawa nila, did you have to go through that? Mm-mm, Ano yung pinakamahirap na linya? Ganyan.
pinakamahirap na May linya? sulat, yung scene. Siguro, pinakamahirap would be trying to capture yung journey of a young lady growing up. Kasi parang, di ba, in a way, binabalikan mo how you were before. Pero syempre, iba na rin kasi yung youth ngayon eh. So, din kami medyo na-challenge to still portray who they are now. Tapos, yan, trinay kasi talaga namin na magmukhang young pa rin yung movie. Despite, yan, yung challenge na ipakita pa rin na kasi nagkaroon na rin po before ng maraming teen movies, diba? So, para i-depict kung ano yung youth ngayon. Yeah. So, okay naman sa'yo yung mga request ni Direk Dado about the script. Oo naman po. Anything naman, all the changes naman were for the improvement of the material and for the movie. You're very happy this is your how many scripts? For me po, kasi I work for Star Cinema sa Creative Associate. So, previously I revised scenes, pero ito po yung first full-length material. Pero yung co-writer ko po si May, who has done other materials for other movies. Si Direk Dado naman. Direk Dado, ano pong mahirap na gawin? Paggawa kay Catherine at Hilda niyo? Mahirap gawin. Actually, ang masabi ko na lahat ng mga eksenang ginawa namin, mahirap talagang gawin. Parang pinaghirapan nila. Diba? Lalo na pag Ito na po si Daniel, pero magka-hi lang po siya sa inyo kasi hinahanap na po siya sa minute to minute. Hinila lang po. naman, medyo naka-sweatshirt pa. Ready to win it. Yeah. Ano, tuloy? Tayo na ka na. Ako wala eh. Meron ba kayo isang question? Go! Daniel will Sige, answer si Daniel now. na muna. Kung wala kasi. Nung napanood ko yung SIR about you and the buzz about you, the story, what did you do to overcome that shyness? Kasi nag-umpisa kang mahihiyain. Parang nagsink in na sa akin na walang magagawa mabuti yung pagiging mahiyain. Tsaka unti-unti na ako naging confident sa lahat ng ginagawa ko sa araw-araw kong ginagawa sa pag-mall show, sa pag-artista, kailangan mong marunong kang mapag-usap, di ba? Kaya yun. Tsaka sabi rin ni Ermax, huwag maging mahiyain.